Magandang araw pa rin po dyan sa Pilipinas at patuloy pa rin akong masama ang feeling sa nangyaring injustice kay Agent Morales. Kaya naman po may nabuti nating kausapin or kontakin ang kanyang tumayong abogado doon sa loob ng Senado. So hindi na po natin patatagalin. Ito na po si Attorney Vincent Badong. Sir, magandang araw po. Kamusta po kayo at welcome sa aking channel and thank you sa inyong time at napaunlakan niyo po ako. Magandang araw din po sa mga lahat po ng mga audience po nyo, and then minarapat ko kung humarap po sa inyo ngayon as advised by Agent Morales na rin po. Oh, okay. So, sir, nalungkot po ang taong bayan dahil sa nakita naming injustice na ginawa ng mga senador, lalo na si Senator Jinggoy Estrada. So, tutukan po natin yung sa pinipilit ni Jinggoy na na PDS ni Agent Morales, yung may nilagay daw siyang no doon. Tingin po sa amin, ano ba talaga yung gustong mangyari ni Senator Jinggoy Estrada doon sa Senate hearing na yon? Well, yung with regard to dun sa PDS na hinihingi na authenticate sa kanya, matagal na ho siyang nag-apply ng PIDEA, no? So sa tagal na ho na yon, hindi niya na po exactly ma-recall kung ano po yung mga nilagay niya, pero definitely dun ho sa portion when you are asked, have you ever been formally charged? Nung mga panahon na ho yun, nakasuhan ho siya. And fortunately, na-acquit po siya. Kaya ho yung pagka nag-fill up po siya noon, he's proud to say, to tick on the yes box. Tapos, kasi ho dun sa ilalim po ng yes, if you say yes, at may nakalagay ho dun na others, please specify. So inilalagay niya po doon yung special order, no acquittal po niya. Kaya there is no reason for him not to even say no na hindi po siya na-charge. Kasi meron po siya pero he was acquitted. And to date, wala pa po siyang conviction kahit na anong kaso po. So ibig sabihin, sir, kahit na nilagay niyang no, ibig sabihin, okay pa rin. Tama ba ang pagkaintindi ko? Hindi po kasi, kung no po kasi, hindi ho naman po kasi, because he was formally charged. Okay. No? He was formally charged. Kaya dapat, yes yun, at nakalagay doon yung special order number. Pero kasi the reason why he was asking for the original documents, kasi hindi ho niya lubos maisip na ilalagay niya no. Yeah. Kasi yes, he will be proudly stating yes. In fact, acquitted ho siya. Yun ho yung reason lang ho niya. Kaya there's no reason for him to deny na nakasuhan po siya. Sir, nandoon kayo sa tabi ni Agent Morales. Yes, ma'am. Kami, malayo kami, nasa labas kami, nasa social media po kami, nanonood kami. Ano yung feeling nyo? Kasi ang nakikita po ng taong bayan, talagang binubuli ni Jinggoy Estrada, si Agent Morales, at talagang tumatawa pa siya, insulting laugh. So ano yung feeling ninyo during that time na ginagano ng isang senador ang inyong kliyente na si Agent Morales? Ano lang naman po, ang nasabi ko lang po naman sana i-treat yung client ko yung Hello? Apo. Kasi unfair treatment po talaga yung nakita namin. Actually, nakakadurog ng puso. Yung nagsisinungaling na unang si Picoy, hindi man lang nasigawan o nabulyawan yun ni Jinggoy Estrada. So, nakatutok talaga siya kay Mr. Morales sa client ninyo. Ramdam po namin yung galit niya. Okay, na pag-discredit niya at pagsira niya kay Agent Morales. So, kayo din po ba? Yan din yung na-feel ninyo during...
ninyo during that time? Kasi ho, yung client ko po is just a resource person. In fact, may other kinokonduct na hearings po ngayon, allegedly, kine-question ko yung nationality ng isang mayor. Pero very polite ho yung mga senators. Yeah. And very obvious naman ho na lying to the teeth kasi hindi nga ho niya maalala kung saan siya nagtira. And kung bakit late ho siya nag-register ng birth certificate. Pero the senators there were very polite dun ho sa witness nila. I was just wondering why medyo hindi ho kagaya nung treatment ho kay Mr. Morales po. Yes, sir. So, nung hinihingi po ni Agent Morales, yung copy, yung original copy ng PDS niya, ininsulto din siya ni Escudero, ni Jinggoy, na parang sinabi nila na, hindi mo nga mai-provide yung original copy nung authority to op and pre-op na ako po yung nag-leak nun, ako nagpalabas. So, bilang isang abogado, maihahambing ba yung PIDEA, yung pre-op and authority to op na nilabas kong Xerox copy doon sa PDS ni Agent Morales? Let's put things in proper context po, no, para malinaw. Unang-una ho, yung leaked PIDEA documents ho na yan, hindi ho galing sa client ko ho yan. No? Na-leak ho yan, doon ho nagsimula ang problem niya. The reason why he's being asked to testify is based on his knowledge kung ano po ba yung pangyayari doon sa likod ng document na una yon. And the only one who can authenticate such document, yung umikot na yan na document na una yan, si Mr. Morales because siya po mismo ang gumawa niyan. So yun lang po ang niya, inauthenticate niya lang po kasi yun po ang ginawa niya. Pero kung sa pagkalat ho, wala po siyang, he doesn't have any motive para pakalating mo yan dahil diyan po naggumulo ang buhay po niya. Siya sa documents po na yan. Yes, sir. So doon naman po sa PDS na hiningi niya ngayong original, which is hindi na-provide ng PIDEA, di ba? Hindi po ba dapat napakabilis nang i-provide yung original nun since sinuplayan nila ng photocopy si Jinggoy? The good thing about it po, ma'am, is hindi pa ho naman ho tapos yung hearings, no? Suspended pa lang naman ho. So, sa next hearing, yung original documents should be provided sa Senate kasi ang allegation po nila is chinek niya ho yung no. When in fact, he knows for a fact na yes ho yan dahil nga may kaso ho siya nung panahon na yun at acquitted po siya. So wala akong problema yun pagka sa application ho ng government since acquitted po siya. Yeah, oo. Hindi pa naman siya convicted katulad ni Jinggoy Estrada. So sir, pag mga ganyan ba na kino-contempt ang isang resource person na hindi naman dapat i-contempt dahil lamang sa personal o galit ng isang senador, ano usually ang pwedeng remedyan ng isang resource person? Pwede ba niyang balikan or kasuhan ng senador na nag-contempt sa kanya ng mali or hindi bias or injustice? Well, mag-motion po tayo, no? Pero as it is, Senate has its own rules. So, hindi ho yan parang regular court. Iba ho ang Senate. So, hindi ho yan na kung pwede sana kami mag-cross-examine dun sa ibang resource speakers po. Pero hindi ko kasi ganun ang Senate. So, we take it as it is and then we just try to find yung legal remedies para ho kay Mr. Morales. Okay, sir. Sir, isa doon sa resource person si Ochoa, no? Si Paquito Ochoa, dating Executive Secretary ni Noynoy. Isa yun Yes, sa ma'am. mga nabanggit ni Agent Morales in the past hearing na isa siya sa nagpigil o nag-impluensya sa dapat na raid noong March 11, 2012 kay Maricel Soriano at kay Bongbong Marcos. Sir, doon sa tanong ng mga senador, I believe si Senator Bato,
na tinanong si Ochoa na ikaw ba ay totoong nagpigil, isa ka sa nag-influence na huwag maituloy itong raid na ito. So lahat ng sagot ni Ochoa, actually, lahat ay no. So bilang isang observant na nakikinig, walang confirmation dun sa kay Agent Morales kasi siya yung nag-mention ng name. Tama po ba na dapat nung nag-no si Ochoa, nagkaroon ng pagtanong din ang mga senador kay Agent Morales to confirm na sinasabi ni Ochoa ay hindi daw. Anong masasabi mo? What is your point about it, sir? Yung senators po kasi are the ones conducting the investigation. So, ang objective po kasi niyan is to ferret out the truth. No? So, you can only do such to ferret out the truth by inquiring or asking yung mga witnesses. So, pagka hindi mo naman question or i-cross yung witness, what's the point in asking them to be there? Kasi kaya nga ako naging resource speakers po yung mga yan eh. Kasi as far as they are concerned, yung matters related to them, yun po ang i-investigate ko ng mga senators po natin. Yeah, so yun, nakita namin na talagang wala ring pagbalanse, no? Kaya doon sa statement ni Agent Morales in the past hearing. Sir, doon sa ginigiit ni Agent Morales na 'di ba yung video, yung CCTV nakita ng tao ng buong bayan na itong si Picoy at itong si Romy Enriquez ay nag-uusap. Yeah, Enriquez, then ayon doon sa CCTV na yon ay inutusan ni Lisa Marcos o Lam itong si James Kumar para areglohin si Agent Morales or nabanggitin doon yung tungkol sa kanyang pag hindi pumayag, pwedeng atakin sa puso or sa gasaan, kumbaga death threat. So, doon sa binanggit ni Agent Morales na sana ipatawag din si Lisa Matos or si Lam dahil siya ay nabanggit din. Bilang isang abogado, tama ba na ipatawag siya? Kasi it's really unfair na bakit si Kumar lang, nabanggit din itong si Lam. Kung sa amin po, no, sa legal profession, no, any person na mention during the investigation, pinapatawag po yun. Pinapasapina po yun, sinasaman po yun. Kasi nga, for them to be able to shed light. Yeah. Dito ho sa nangyayari ngayon, dito sa controversy na the controversy that is brought before us, sino ang makapag-clear niyan? Could be yung mga witnesses po. Since na-mention po yung mga pangalan na yon, as much as possible, lahat po na na-mention, dapat po na-invite for them to be able to express or to shed light on the controversy. Yes. Sir, pinaka-concern ko yung safety and security ni Agent Morales. I believe wala pong nagbigay ng tulong sa kanya, no, from the government, aside lang dun sa Senate, what they call that, OSA? OSA po. Office of the Sergeant at Arms po. OSA. So, di ba yun lang ang nagbigay sa kanya ng security during the day of the hearing. Pero other than that, wala po talagang ibinigay ang government even though mayroong pagbabanta sa kanyang buhay. Yes po. Ang OSA po, as discussed by General Ancan, we were able to talk to him. Sabi ho kasi sa amin na ang OSA is only limited to provide yung security dun sa Senate-related concerns. But since meron pa ho siyang mga ibang hearings that he has to attend to, hindi na ho na-provide ng OSA po yun dahil hindi na ho Senate-related. So, in short, wala ho siyang security or protection dun sa mga personal po niyang mga kailangang attendan ng mga hearings and other errands. Yun po. Pero sir, di ba, may death threat siya eh. Narinig namin sa video. At saka sa sitwasyon niya ngayon dahil nga ang presidente ang nasasangkot dito. Hindi po ba dapat merong tayong ahensya ng gobyerno na mismong ilalapit ang serbisyo sa isang Morales o Agent Morales na peligro ang kanyang buhay?
we already wrote the office of the chairman ng committee po asking for a recommendation for Mr. Morales to be under the witness protection program po ng Department of Justice. Na sumulat na po kami kay chairman po, sa chairman ng committee. Kailan po ito? Kailan po kayo sumulat? Around May 7, if I'm not mistaken po. Nung last hearing po, May 7 po. May ano na po, may reply na so far? Wala pa akong reply. To date po, wala pang reply. Ganun po ba talaga kabagal from May 7? Anong petsa na ngayon? I mean, usually, di ba, dapat within 15 days ba? Pero kasi, urgent kasi to eh. Kumbaga yung buhay niya nakasalalay na anytime, pwede may mangyaring masama sa kanya. That's precisely the reason why we wrote po, no, ma'am, because due to the exigency of the security ng kailangan na ma-provide kay Mr. Morales po, kasi nga po, yun nga, blatantly sinabi, papatayin yan, kaya po nag-request na po kami talaga niya dahil we already anticipated this kasi nga po medyo influential and yung persons involved na nadawit ho, na nabanggit ho ng mga pangalan, no? Kaya ho, we already requested for that from the committee po. Pero with regard to yung kung meron na po ba, to date wala pa akong reply. Pero with regard sa reason that we do not know po, siguro the best would be the committee. Let's just ask the committee, no? And it's sad to say, mga kababayan, May 7 hanggang ngayon, wala pa ring reply ang ating gobyerno. Yun ang nakakalungkot. Sir, nung na-contempt si Agent Morales, ano po ang may naikwento ba sa sayo after sinight siya ni Jinggoy? Yun nga po. The good thing about it, ma'am, Agent Morales is in high spirits, no? And then pinapasabi niya na pasalamat daw po. And please continue supporting him. Yun lang po. We will support him. Sir, ilang days ba siya ilang days siya madidetain? Until the next hearing po, pero ano po yan iba naman po kasi ang rules ng Senate, no? Just like what happened with Dr. Lorraine Badoy and Ka Eric po, no? Because of yung pressure from outside and from the Association of the Retired Generals, medyo na-compel ho sila or they were forced to lift yung contempt ng pag-cite kay sa dalawang butihing mga vloggers natin. So, with Agent Morales ho, pwede naman hong ma-lift ho yun, no? And that would be sa committee na po yun. Because the committee was the one who cited him for contempt. Kanina po ba bago kayo pumasok sa Senate, may mga tao, may mga supporters si Agent Morales sa labas ng Senate? Hindi ko po masyadong napansin, ma'am, nung papasok po. Pero nung palabas ho ako, ayun ho, nandun na ho yung mga yung supporters despite the heat, no? Kasi natapos ho kami. Hindi mo ko si Agent Morales medyo past 12. Masyado mainit na masyado. Pero nandun naman ho yung mga supporters and then I was able to talk to them naman po. When they interviewed me, nasabi ko naman don't worry because Agent Morales is in high spirits. And excuse me. Yun lang ang gusto niya sana wag sila mapagod sa support. Yeah, for sure, hindi po. Yung family po ba niya, na-contact ninyo? Na may pumunta po bang family doon? Ano pong balita sa pamilya niya? Nung nasa detention room po kami, initially, his wife was, syempre, expected naman po na medyo naging hysterical and she was so worried na sabi niya, paano to? Paano na yan? Anong mangyayari? And then Agent Morales gave the phone to me. Ito kausapin mo si attorney. In-assure ko naman po, ma'am, don't worry po. Maganda naman po yung situation po niya.
Ang problem lang po, kumbaga, I mean, doon sa, with regard to sa situation ni Agent Morales, ano naman, matapang ho si Agent Morales. Ano ho siya, in high spirits, and then, yun lang, kailangan niya lang ng support, no? From all of you. Yes. For sure, andito naman. Go ahead, sir. Nung nasa labas ho kasi ko, mga ano ho actually I wasn't able to recognize them as media, no? Kasi well, mga vloggers ba yan or something. Pero ang mainstream ho, wala ko akong nakita. Yan ho ang wala akong mainstream media. Like wala akong yung mga GMA, ANC, ABS, wala akong nakita mga ganun po Just the vloggers. So walang And the nag-cover supporters po. na mainstream media. Walang nag-cover kanina na mainstream media na, yun, known. We were located kasi across po dun sa mga sa media. Although we saw several cameras, we just don't know kung ano yung mga specific na media outfit po na yung mga yun po. Sir, kasi I think, last hearing, may nakarating sa akin na information, no, na baka ay ma-issuean ng warrant of arrest si Agent Morales at ito ay fabricated. May update po ba kayo doon? May narinig ba kayo? May nag-inform sa inyo? Ano ang doon? Ano ang Yes, na-inform kayo? Na-inform po kami, pero ang sabi ko nga po, until and unless we get a confirmation o yung details of that warrant, that's the only time we can act on it. Pero since pinaikot-ikot na po yun, wala po kaming magawa naman because we don't have any idea kung ano po yun, tungkol saan yun, at kung anong court, saang court, and sinong complainant. Ayun po. Kaya po, we take it as it comes. So, by the way, yung kanina po, yung nasa Senate po, no? While we were inside the Senate, yung third floor studio po, yun po yung humahabol po kay Agent Morales. Hi kay Pam at kay Marlon. Thank you so much, third floor studio. Yeah, nakita ko nga po yung kanilang coverage. Go ahead, sir. Sila lang po yung humahabol noon. And as far as I can recall, sila lang po yung Pero syempre papunta na po kasi kami sa detention room. No? Kaya limited na rin hindi na rin po sila masyado nakalapit. Pero sila po yung mahabol. Sir, ang pinag-aalalahan po namin ng mga supporters ni Agent Morales, dahil nga doon sa CCTV na possibly na pwedeng, ang sabi nga is matake sa puso. So, alam po ng taong bayan kung anong ibig sabihin na pwede siyang painumin ng something na pwedeng mag-cause ng sudden death. So, nag-worry po kami na baka may magpainom, magpakain sa kanya ng mayroong something. Ano po ang kondisyon niya doon? Dapat ba, magkaroon siya ng sarili niya talagang pagkain at huwag magtiwala sa kahit kanino or mismo sa loob ng Senado na magbigay ng food sa kanya, sir? Yung OSAA naman po, ma'am, I believe they're independent naman, yung OSAA, because under the leadership po ni General Ancan, confident naman po kami na talagang isi-secure nila si Agent Morales. Because if ever something happens to Agent Morales, si General Ancan po will be the one liable. Kaya as much as possible, siguro si General Ancan, mas gusto niya makalaya na si Agent Morales para wala na siyang liability. Because if something happens to Agent Morales under the custody po ng OSAA, well, that's going to be a totally different story, folks. Yeah. Pero syempre ako po, kung ako ay pamilya ni Agent Morales, kahit pagsabihin pa nating maganda yung reputation nito ng OSAA, dahil sa narinig ko sa CCTV, diba, anything is possible sa mga bangag o evil na nakaupo sa gobyerno. So, okay naman po, di ba, magpadala ng sariling food si Agent Morales from his family?
Yes po. Actually, yung visitation po, no? When I review the guidelines, it's from Monday to Friday, 9 to 5 ang visitation po. Pwede 9 naman po. p.m. to 5 p.m. Yes po. From Monday to Friday po. At pwedeng magdala ng sarili niyang food na Yes, hindi po. naman gagaling sa Senate. Ay, that's good, ano? Opo. That's good Pwede news naman and po. good to know. So at least, para panatag yung loob namin, kasi yan po ang concern lahat ng taong bayan na baka pwedeng malagyan ng something yung kanyang kinakain o kanyang inumin. So at least naririnig tayo ng kanyang pamilya at maproteksyonan siya dahil, talagang iba. I mean, iba po ang takbo ng ating gobyerno ngayon. So, we're praying and hoping talaga na, at least ma-lift na yung kanyang, yung pagka-contempt sa kanya. Ano sa tingin mo, sir, ang pinaka dapat gawin ng kanyang supporters o taong bayan para mas mapabilis na makaalis sa dyan sa detention sa Senate? Well, siguro public clamor. Yung Public clamor. yan po ang kumbaga yung pressure from the public. And when I say public po, it should be significant, no? Kumbaga yung most of the people, yan po yung gusto. Pero nevertheless, we'll exhaust all the legal remedies to protect the interests of Mr. Morales po. Sir, first time mo ba maka-attend sa Senate hearings? I'm sorry, ma'am? I mean, first time nyo ba noong May 7 at ito mga succeeding hearings sa Senate na maka-witness ng ganitong klaseng pagdinig sa Senado? Or may experience na kayo before? The only time that I wasn't there po, ma'am, was yung last week's hearing po. Pero last week lang po. Previously po, may naatinan kayo kahit sa Congress, sa Senate, may nakapag-attend na po ba kayo ng mga pagdinig? Yes po, ma'am. Yung sa mga budget hearing, mga governmental stuff. Okay. So, based on your experience, sir, paano mo maiko-compare yung pagtrato kay Agent Morales doon sa mga previous hearings na na-witness mo? It's going to be very hard for to be putting. I don't want to put words in my mouth po, pero hindi ho siya comparable dun sa usual. Yun, to be straight po, no? Hindi ho siya comparable dun sa the usual. In fact, hindi ho siya comparable with the existing hearings that are ongoing. Iba po siya. Iba po siya. Yun lang po. Doon po sa sa issue kay Kumar, okay? Na I think gustong-gusto niya mag-testify, at nasa hospital bed siya at papayagan sana siya kung mayroong doctor's advice. Ang gusto ko lang po tanungin sa inyo, ako imbitado din ako sa Senate hearing na yon. Kaso lang, ang gusto ko nga, it's Zoom meeting, pero ayaw pumayag ng Senate o ni Senator Bato, at ang gusto niya nga ay sa Pilipinas ako pumunta or sa consulate, which is hindi pwede dahil ay tinamnan ako ng kaso ni Lisa Araneta Marcos at ni Bangag Jr. Kaya hindi ko po sila bibigyan ng kasiyahan para gawin niya sa akin. Ang question ko, doon pinapayagan si Kumar na mag-witness kahit sa hospital bed. Tapos ako, ayaw akong payagan through Zoom. Well, anong comment niyo doon? Well, again, it would appear there's a double standard, no? Kasi kung na-allow yung isa, but hindi mo ma-allow yung isa. So dapat ang application would be equal pareho. Pero kung ma-allow yung isa and then hindi i-allow yung isa, magkakaroon ho ng double standard po yung pagkaganon po. So, and it appears now may double standard if you're not allowed. If you are not allowed ng video conference, and then yung isa po na-allow ng video conference, so may double standard. Yun ho yung that's my point po. That's my take on that. Actually, yan din yung point ng taong bayan, Sir, as Agent Morales lawyer, ano yung gusto ninyo, gusto mong
ma-achieve, okay, sa mga susunod sana na hearing pa. Kasi kami, nakita namin yung pinaka-importante doon, yung death threat talaga doon sa CCTV. Kayo as a lawyer, ano ba ang gusto nyo maging outcome sana nitong PIDEA Leaks hearing na to? Well, we just want to get to the bottom of it. Kung ano po ba talaga yung... What caused this this controversy, and yung no holds barred po na ano ho to kumbaga may tao po na may under threat na po, not only one but several people now are under threat. So hindi pa ho ba natin to bigyan ng priority and mabigyan ng ma-extend talaga yung pag-investigate para to be able to ferret out the truth, because that's their main objective, to ferret out the truth and to be able to come out with a legislation para ma-prevent na same things from happening. And kung may reservations, how can we achieve in ferreting out the truth pagka meron ng reservations and merong double standard? Yun po ang ang magiging implication nun. Pag may double standard, we won't be able to ferret out the truth. So kung ano yung treatment mo, kung ano treatment mo kay Agent Morales, dapat, kasi nga gusto nyo kong ma-ferret out yung truth from Agent Morales. By doing that, dapat lang ganyan gawin mo sa lahat ng witnesses. Kung gusto mo ma-ferret out ang truth. Pero kung kay Agent Morales, you'll be like that, and then dun sa iba, hindi ka na mag-inquire, hindi ka na mag-investigate, what would you come up with na result ng investigation? Yun ho yung yung my take. No? Kasi if you're going to investigate, you ask from both sides. Hindi ho yung isa lang na to, kasi nga magiging bias lang ho yung magiging results ng investigation. Yes, sir. Kasi napansin nga din ng taong bayan yun, no? Na itong si alias Picoy, talagang Eric Santiago, na kung saan kitang-kita talaga nagsisinungaling siya. Pero napakabait pa ni Escudero, ni Estrada sa kanya. Yun din ba napansin mo during that time na nandoon kayo sa loob ng Senado? Nabanggit ko nga po kay Agent Morales na Agent, kung pwede lang mag-cross. Ako na mag-cross kay kay Mr. Picoy. Ako na mag-cross. Kaso hindi naman ho kasi ganun ang rules, no? We're not even allowed to speak. Yes. So, pero yun ho yung because you're asking me kung ano yung take ko. Yeah. I wanted to cross him. Ako na ho mag-conduct ng cross. So talagang the same sentiments, the same observation ng taong bayan, and you also as a lawyer, na talagang may failure itong mga senador na ito sa cross-examination dun sa mga resource person. I don't want to categorically say na failure po. Nilalagay ko kayo sa alanganin. Pero sir, ano yung mga good points na lang doon sa hearing? May good points ba kayong napansin doon? Meron ba tayong na-prove doon kanina? Kanina po, hindi po masyado, kasi nga hindi naman po masyado nabigyan ng chance si Mr. Morales to speak. And basically, yung kanina po nangyari was really focused on PDS, which he was willing. He was willing to be cross with regard to PDS, pero ipakita ko yung original niyan, since PIDEA is an institution. So, sila ho ang may custody. Sa 201 file niya, nandun ho lahat yung documents na yan. So, hindi ho pwedeng mawala yan. Unlike yung may ipapahold kang authority to operate or something, pwede mawala yung mga yon. Pero yung 201 file ho niya, nandun ho lahat ng records niya. No, supposedly, kung wala pa akong dumutukot or something, pero supposedly nandun ho yun because PIDEA is an institution. And in fact, yung minutes of the meeting, nung requirement, no, pag-vet ang mga applicants, ng mga agents,
nandun din ho dapat yon. So, pakita lang, pa-review lang naman ho kay Agent Morales yon, kasi nga hindi ho niya lubos maisip na sasagutin niya ng no ho yan when in fact alam na alam niya na may nakasuhan ho siya and very proud ho siya na na-acquit siya. So napatunayan ho na hindi ho siya beyond reasonable doubt na yung chinarge sa kanya hindi ho, he was not convicted of that crime. Yeah. So sir, sabi ng ating mga netizens, no, na yung sa PDS talaga, it's irrelevant doon sa pinag-uusapan sa PDEA leaks. Would you agree? Actually, ma'am, irrelevant ho talaga yun. Pero, again, if I may, sabi nga ni Agent Morales, okay lang naman, walang problema, kahit irrelevant na yan. Pero at least produce me naman the originals para makita ko kasi nga hindi niya talaga malubos maisip na no, he answered no. Because he knows for a fact that he was formally charged. And kaya confident po siya kasi acquitted nga po siya. Kaya sabi kahit irrelevant yan, yes, granting for the sake of argument that really it was irrelevant, pero willing naman po siya. Just provide me the originals. No? Unlike po yung dun sa PDEA leaked documents, he cannot provide the originals because in the first place, he was not the one who leaked those documents. Yeah. Wow. So sobrang unfair po talaga ang ipinakita ng mga senador. So sa tingin niyo ba, paano kaya masusolusyonan ang mga ganitong klaseng injustices, sa Senado? Bilang isang abogado, kung meron po kayong kakayahan, ito, for the sake lang, sa ating mga kababayan, kung meron kayong kakayahan o power para baguhin yung pagtrato sa mga resource person, ano ang gagawin niyo, sir? Parang beauty contest ito, kunyari. Ano pong gagawin niyo, sir? I will take it as it is na lang po, no? And then yun nga ho, lagi ko naman ho sinasabi na sana magtanda na ho tayo every time. Kaya uulitin ko, lagi ko hong sinasabi to. The only time that an ordinary one is more powerful than a politician is during that moment when you are writing kung sino yung iboboto nyo. Kumbaga sana wag nating let's treat it as very serious po yun, no? Kumbaga 5,000, 10,000, 20,000 kapalit mo yung future ng apo mo. Parang kumbaga yes, 10,000, it will feed you for a month, for 2 weeks, for 2 months, kung matipid ka. But the question is, until when? Yeah. Just so sad, no, nangyayari sa Pilipinas. So, sir, mabalik ako dun sa PDS ni Agent Morales. Sinomo na ba yon? Ni-request na ba ng COMSEC Committee Secretary yung PDS niya para man lang mabigyan siya ng chance na makita niya, sabi niya nga ma-examine niya kung ano yung inisyu kay Jinggoy ng PDEA. Kasi kami dito mga netizens, alam namin na wala kaming katiwa-tiwala sa PDEA, lalo na ako personally. So, naiso mo na yun para ma-verify o ma-check ni Morales yung kanyang PDEA. Yes, ma'am. We will request it from the committee to have the originals presented before the Senate on the next hearing po. Okay, so next week na yun. So, may mga hiningi pa ba sa inyo ang committee secretary? Paano na yan? Ba talagang abruptly yung pag-end nila sa hearing? Kasi wala na yung resource person Kinontempt na nila Kaya no choice na sila kundi talagang intentionally pinigil na nila. Do you think well, ayokong malagay kayo sa sa alanganin. But anyway, yung pagpigil nila sa hearing na yon, anong naging naramdaman ni Agent Morales? Nanglulumo ba siya? Nanginayang ba siya? Anong na-mention niya sa inyo? Si Agent Morales naman po is always looking for hope, no?
The fact that the hearing was only suspended, that means hindi pa ho tapos. Kumbaga, si Agent Morales is habang may buhay eh. Habang may buhay. Habang may buhay. So, yun o. Kumbaga, habang mabuhay, may pag-asa pa. Kumbaga, hindi pa totally na-end itong hearing na to. Since it was only suspended, may chance pa po. Kayo po as lawyer niya, wala ba kayong mga natatanggap na pagbabanta sa buhay ninyo? Kasi hindi rin po biro ang pagtayo nyo beside Agent Morales. Someone has to do it po eh. That's good, yeah. So, sir, I think kung meron pa kayong gustong sabihin sa mga followers o mga supporters ni Agent Morales, please do po. Ay, ano po, rest assured po, no, mga supporters po ni Agent Morales, that Agent Morales in high spirits, hindi ho siya na-down, okay? Ang ano niya lang ho, please continue supporting him. Let's continue supporting him. Kasi yun lang ho ang nagbibigay ng lakas po sa kanya. Sir, yung mga supporters niya, let's say for example, no, yung mga within the area, allowed ba na bisitahin siya sa detention? Papayagan ba ito ng Senado? Pag may gusto. Unfortunately, ma'am, hindi po eh. Kasi immediate family lang po. Lang po ang pwedeng mag-visit kay Agent Morales. In fact, nung sa labas po ng Senate, meron po siyang pamangkin. No? Pamangkin na nagpunta doon. Hindi ho inallow na mag-visit ho sa uncle po niyan. Kasi immediate family lang po. Nandun ho sa guidelines na immediate family lang po. So yung mga telephone calls, bawal din po sa guidelines? Yes po, kinuha ho yung phone niya. But he can make calls, pero mag-ask muna siya ng permission doon sa security and then binibigay naman po. Unfortunately, ang calls po niya are made doon sa phone po ng provided by OSAA. So hindi ho yung personal phone niya. Sir, sabi niyo kinuha yung kanyang phone. Will you say kinuha, kinonfiscate ng Senate? No, ma'am. We made sure na his phone, pabalik na ho ng bahay niya ho yun. Hindi ho iniwan sa Senate. Gusto ko lang sinecure inaawin. po yun. Sinecure po yun dahil nga we cannot afford no na isang USB drive lang yan eh. Ma-extract na lahat. So, we made sure of that na hindi po na maiwan or magkaroon ng any time or any opportunity na mapunta sa iba po yung sa ibang kamay po yung yung mobile phone po ni Agent Morales. So, I can assure you po na kayong lahat po na hindi na nasa family po ni Agent Morales yung mobile phone niya and never was there a time na nawala po sa trusted na tao yung phone na yon. Nawala si attorney. So, that's good to know po. At least panatag din yung kanyang mga supporters and also ako din, panatag din. So, pero wala kayong nakita mga pressure naman doon sa loob na nung tinransfer siya sa detention. Wala naman pangit na feel kayo na something na intimidating kay Agent Morales? Wala naman po. Kasi nga ho, as far as we're concerned, okay naman po yung treatment ng POSAA, no, under General Angan. Very professional naman po sila. In fact, when I left Agent Morales, I left him after because he underwent yung procedure, no, yung medical, lahat po, yung chinek ko sa kanya kung may marking sa katawan. Nandun naman po ako noon, kaya okay naman po si Agent Morales. Okay. So, okay naman siya. Nung chinek yung kanyang blood pressure, yung mga vital signs, sa normal level po ba? Normal naman po. Kung meron siya mga maintenance, which is a protocol, no? Tatanungin mo na kung may mga maintenance meds siya. Nasagot niya naman yung mga yun. Pero with regard dun sa yung blood pressure niya, so sir, normal naman po yung napaka-importante po. Sir, napaka-importante malaman ng taong bayan
na yung kanyang vital signs nung pumasok siya doon sa detention ay normal. That's good to know. Opo. Alright, sir. Normal po. Healthy Yeah. po. Healthy po si Agent Morales nung na-turn over siya sa OSAA, and I firmly believe na lalabas si Agent Morales sa OSAA na in the same state, healthy and still in high spirits po. Okay, that's good to know. Okay, sir. Last message sa ating mga kababayan, at happy na rin kami ngayon na even though na nangyari ito, na nalaman namin na healthy at may tiwala kayo mismo dun sa USAA, yun yung pinaka-importante. But again, syempre mag-iingat pa rin siya talaga sa kanyang intake, fluid intake at saka food intake. So that's good to know. Final message sa ating mga kababayan, sir? Ayan po, sana wag po tayong mapagod na sumuporta kay Agent Morales kasi si Agent Morales matapang ho na tao yan. Pero nanggagaling din ho yung tapang niya sa suporta po nyo. At medyo ano ho yan, nagkukunwari lang yan. Matapang talaga yan pero hindi ho as he appears to be na so tough. Tao rin po yan. So parang ang ibig niyo po sabihin, sir, na matapang siya pero may puso. Tama ba? Yung parang Exactly, ma'am. malambot. Tao rin po yan. Yeah, for sure. With that, sir, thank you so much for your time. Maraming salamat. Nakaantabay po kami at nakatutok nga aming mga kababayan, ating mga kababayan sa Pilipinas. I hope, magpakita sila ng suporta doon sa Senate, kahit sa labas, mag-vigil. So, sana mga kababayan, tulungan natin at, mag-ingay tayo. Mag-iparinig natin yung ating boses. Sir, Attorney Vincent Badong, maraming salamat po. Maraming salamat po. Ayan. Thank you. Alright. So, thank you so much, mga kababayan. So, ayan mga palangga, narinig na ninyo na sabi ni attorney ay may tiwala siya sa USAA. Then, that's good to know. Pero ako, sabi ko nga kanina, na kung ako ang pamilya ni Agent Morales, talaga namang kung 9 to 5 yan, yung visiting hours, so tututukan ko talaga at make sure na yung kakainin niya ay walang venom ng bangag na administration. At, narinig yun. The same observation na unfair, injustice, yung ipinakita ni Jinggoy at ng iba pang mga senador. So looking forward talaga na matapos na itong bangag na ito. And sana po yung mga nakikinig, mga religious group, men and women in uniform, lahat kayo dyan sa Pilipinas, ipakita ninyo ang suporta, hindi lang kay Morales. Ipakita ninyo ang suporta ninyo sa bayan, ipakita ninyo ang suporta ninyo sa flag, at labanan natin ang mga taksil na bangag sa gobyerno ni Bongbong Marcos at ni Lisa Araneta. Yun lang po muna. See you later. Thank you.